Mga palain, ito pala yung ginawa natin para kay tatay. Kanyang number 1 na kaldero daw. Taga-Agusan. So, shout out sa taga-Agusan. So kailangan niya ng malaki. Tapos yung maliit na na pambahay, okay na sa kanya yon. So gusto niya makita kung gaano ka-epektibo yung ginawa nating splash protector. So ito yung ginawa natin. Ano po to, yung hindi mo to ilalagay, pwede mo to siyang i-tiklop pag halimbawa malapit na kumulo yung so sabi ko kay tatay ay hindi niya pwede to salangan ng kawali kasi gawa nito yung ating so salangan na natin at punuin natin at papawin natin kung ano talagang resulta nito, kung gaano ka-epektibo tong ating splash proof o anti-layup. Okay, shoutout pala sa lahat ng mga gumagawa ng kalan. Hindi na natin isa-isahin kasi napakarami na. So shoutout po. Ngayon, ang proseso natin dyan, siyempre magagamit mo siya na kahit wala pa tong splash proof natin. So may salang mo siya dyan. Salangan na natin. Medyo maliit nga yung pangsalang natin. Ano lang po yan, hindi masyadong kita, iba kasi mainit. Ngayon pag halimbawa malapit na kumulo itong sinalang natin, saka natin magagamit to mamaya, kasi pag nilagay mo to napakaraming langis ang maubos pag nilagay mo, kasi hindi siya masyadong rekta doon sa puwitan. Kahit naman yung yung may butas, matakaw din sa langis yun kasi hindi siya rekta yung apoy sa puwit. So magagamit mo lang talaga to pag halimbawa malapit na kumulo. Kasi yung gagamitin dito na kaldero, 2 or 1 kasya dito sa malaki na to. So na-test ko na to kanina, hindi ko palang na-videohan kasi may ginawa pa ako. So madalian lang. Tayo, nakita nyo yung tumutulo-tulo. So ito, nadagdagan pa natin to, papunuin talaga natin to. Ay malapit na kumulo. Ayan po, pinuno na natin gusto. Siguro naman pag magluto hindi ganito kapuno pero kailangan natin yung punuin yan kasi para makita ni tatay kung gaano ka-epektibo yung ating yan splash proof. Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo kung malapit na kumulo, tsaka nailagay ko na to. Malapit ng kumulo, no? Maingay talaga yung kanyang oil extractor, carbon breaker. So ilalagay na natin tong ating splash proof kasi pag kumulo siya makita natin pag apaw gano'n siya ka-epektibo. Ilagay lang natin yung ating splash proof. So ganito lang paglagay niyan. Yan, may tukod kasi yan doon. Yan po yan. So bago nyo ito ilagay, bago ko nilagay ito ay ilagay ko muna sa pinakamahina yung blower natin para pag ganyan hindi papasok yung apoy hindi bigla yung apoy na lumabas, no? Tapos ilalagay na natin muna yung pinapakulo natin. So ayan, ilagay na natin yung yung splash proof natin. Binigla ko lang kasi yan kasi itong tangke walang laman, binigla ko lang yung langis kaya naninilaw. Hindi ko pinagana to, mahirap maglinis. Maapaw na siya. Kita nyo, gumagalaw yung yan. Kita nyo yung tubig dyan. Kasi masyadong kita at madilim. Tingnan na natin yung apaw. So punong-puno po yan. Kita nyo naman siguro, gumagalaw-galaw yung takip. Ayun o, nandun sa kabila. Tagas-tagas na sa kabila. So ganyan lang yung abutin niya.
unlike sa walang splash proof talaga, talagang lumalaki talaga ang apoy. So dagdagan natin ng tubig kasi nabawasan na. Tingnan natin yung apong-apaw talaga. Ayun o, pulong-pulong apoy yan. Dagdagan natin ng tubig para malaman natin kung gaano ka talaga epektibo to. Apaw na apaw yan, pulang-pulang. Dadagdag lang tayo ng langis kasi munti na. Mamaya sa hindi naman bago to, sa mga meron ng kalan, sa mga beginners lang, papakita ko sa inyo kung yan, kung walang splash proof tapos matulungan ng tubig. So marami nakakaalam nito, kung yung may mga kalan na ka-encounter ganon, alam na nila yon. So para to sa mga hindi pa, sa wala pang kalan, yun, para to sa inyo, para makita nyo rin. Kasi dati hindi tayo nagdidemo dito na pinapaliyab talaga pag may apoy, ay pag may matuluan ng tubig yung chamber natin ay tumataas yung apoy. Ngayon papakita natin dito kung ano, kaya mas okay yung may splash proof, lalo na pag hindi pa kabisado yung pag-operate ng Calandrius oil natin. Kaya lagi ko ina-advise, laging sa open area tong ating Calandrius oil kayo gumamit, tsaka walang masusunog dun sa area na yon. Yan, papawin lang natin yung talagang apaw na apaw siya. Yan na, malapit na. Magalaw-galaw na yung takip. Kita nyo? Yan o. Magalaw-galaw na yung takip. Yan, apaw na o. Kita nyo yung apaw o. So, ganun lang yung distractor. So, ganyan lang yung niya. Yung liyab niya, hindi gaya pag wala talagang splash proof. Lakasan natin. Yan o. Meron pa rin siya pero hindi kagaya talaga pag walang splash proof. Diba? Ganun lang kadali lang yung niya. At least hindi siya lumalaki ng gusto. Okay, may salamat po. Ay, ngayon papakita ko dito yung walang splash proof siya. So ayan mga ka-lines, nakita nyo na yung totoo, yun yung pinapakita natin na talaga pag may volume na tubig, ganun lang yung ganun lang yung taas ng apoy. Ngayon papakita ko naman sa mga beginners lang to, sa mga hindi pa alam na ganun ang mangyari po. So ganito mangyari niyan pag walang splash proof, para aware na po kayo. Pag nabili nyo ay walang splash proof, pwede nyo paggawan. Mainit din naman po to kahit ganito lang, ay ninaan ko lang yan. Papakita ko lang dito kung paano ito tanggalin. So gagamit na po tayo ng stick at ating pabrektarin ganyan. Ganun na po, no? Yan po ay nilagay ko sa pinakalo. Lalagyan natin ng tubig yan. Okay? Yan po, wiwisikan ko lang yan. Kamay lang gamit ko, hindi itabo ha. Wiwisikan lang natin yan sa mahinang mahinang pwede nyo. So wisik lang po yun. Wisik lang po yun. Kung walang splash proof, napakakunti lang yung tumapon na tubig pero ang laki ng apoy, no? Yan o. Yan. Ngayon ilagay naman natin sa pinaka-max na hangin. Ayan po, naka-max po yan, hangin na yan. Pero kukunti na yung langis, pero marami pa rin yan. Kasi may oil, carbon breaker yan. Ayan o. Ayan po, kunti lang yung nilagay natin dyan, pero napakalakas po yung apoy. Okay po, maraming salamat. Thank you. Ang apoy po,
Pag ito kalaki naman, napakainit na yan. Kung continuous nyo yung pagpalambot, kayang-kaya na po yan, napakainit na po yan. At least safe yan. So sa kay tatay lang yung nag-request ng ganito. Ito yung nire-rush natin nung Sabado. Okay, thank you.